Sa wakas nahanap na kita, ikaw ang pumatay sa maraming kasamahan sa martial arts. Rogelio Chua, ang misteryo sa iyo. Dapat nang mabunyag. Bata, masyado kang maraming alam. Kaya mabilis kang mamamatay. Ang iyong panloob na kapangyarihan magulo at mabangis. Gumamit ka ng bawangsan. Magaling ka talaga mag-imbestiga. Gusto mo talagang malaman ang tungkol sa bawangsan? Ginamit mo ng lihim ang masamang bagay na yan, ilan ang napahamak mo. Alam mo sa sarili mo. Masamang bagay? Wala silang disiplina. Ang bawangsan ay nakakatulong sa pagtaas ng panloob na kapangyarihan, isang bihirang kayamanan. At ikaw mamatay ka na. Hindi ko inakala na mayroon pang martial arts world sa lipunan na ito. Hanggang sa isang aksidente 10 araw ang nakalipas na nasangkot ako. Noong panahong iyon, masahista lang ako. Umalis na. Tingnan mo itong si Fengzi, may naghahanap ulit sa kanya, nagpunta para sa pangangalaga sa buhay. Pagpasok natin, hawak mo ang phone. At i-record mo ng maayos. Sige. Tingnan mo, Mauge. Tita. Tingnan ninyo, kung masira ang tita ko dahil sa inyo, sinasabi ko sa inyo, isara na lang ang tindahang ito. Ano ang sinasabi mo? Dito, lehitimong masahe ito. Tsaka wala man lang akong nahawakan na buto. Alam ko na. Gusto ninyo akong lokohin, di ba? Lintik, matigas pa ang ulo mo? Tingnan mo, si tita, hirap na huminga. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi kayo magbabayad ng 500,000 ngayon, walang makakatakas. Ayaw ninyong maginhawa? Sige na. Chenye, huwag na tayong makipagtalo sa kanya ngayon. Pumunta tayo sa ospital, magpa-x-ray tayo. Malalaman lahat. Sige, sa ospital, tayo na, umalis. Tita, pumunta tayo sa ospital. Sa ospital. Dahan-dahan. Tiyak nasira ang baywang, di ba tita? Malas. Guro Ignacio, huwag kang umalis. Guro Ignacio, ano ang gagawin ko, Guro Ignacio? Guro, imposibleng nasira ko ang tao. Ang mga estudyante kong tinuturuan alam ko sa sarili ko. Sila ay mga scammer na nagpapanggap na aksidente. Tiyaga lang. Utang mo sa akin? Kanselado na. Bali sa L3 ng gulugod. Ang lala ng tama mo ah. Sobra, sige. Matanda. Hindi mo ba gusto magpa-x-ray? Nakuha na ang x-ray, tingnan mong mabuti. Ngayon may testigo at ebidensya na. Ano ngayon, tatanggi ka pa ba? Humihingi ka agad ng 500,000. Bakit hindi ka na lang mag-hold up sa bangko? At saka tiyahin mo ba yan? Paano ko ba titingnan? Mas matanda ka pa sa kanya, hindi ba? Sinasadya mong baliin ang baywang ng kasama mo? Tapos ibinintang mo sa amin. Bata, ang pagkain pwedeng basta-basta, pero ang salita hindi pwedeng basta-basta. Bibigyan ko kayo ng 1 araw para maipon ang 500,000. Kung hindi, sa inyong sirang parlor ng masahe, magpaalam na kayo.
Ngayon, ang pataba ng ilalim na suntukan ay napakababa ng kalidad. Ano bang ginagawa ni Bernardo? Sisiguraduhin ko siya. Kung hindi pa rin siya gumaling, pwedeng maging pataba rin siya. Guro, Tigilan mo na. Yan ikaw lang ang pamilya ko sa buong buhay ko. Umalis ka na agad, hindi ko kayang makita kang masaktan. hindi ako pwedeng umalis, hindi kita pwedeng iwan mag-isa dito. Nalilito ka, isa lang akong matandang walang kwenta, wala silang magagawa sa akin. Hindi ako aalis, Guro. Dahil ako ang may sala. Ako na lang ang haharap. Natatakot akong hindi mo kaya. Huwag masyadong mag-alala. Ang bawat tao ay dumarating at umaalis. Marami ang umalis at bumalik at umalis muli, di ba? Marami na tayong nakita. Mga pelikula, TV shows. Madalas ka bang manood ng pelikula? Gusto mo ba akong patayin sa inis? Guro, Umalis ka na agad. ingat, Guro. Lumitaw na ang pinagmulang lakas. Kakaiba. Kapag nabangga ka ng sasakyan, hindi ba dapat masakit ang buong katawan? Bakit sa halip ay mainit ang buong katawan ko, puno ng enerhiya parang na-charge? Chenye. Mga demonyo kayo, kung may gusto kayo, sa akin kayo humarap. Teka, ano ito? Nakikita ko pala ang mga meridian sa kanyang katawan at ang buhay na punto sa meridian. Ayos ka lang? Ako, ayos lang ako. Guro, pakiramdam ko may pagbabago sa katawan ko. Pakiramdam ko malakas at matatag ako pero may kaunting parang pinainom ako ng Ergo 2. Bakit takbo? Putang ina. Hindi pa namatay, putang ina, nakakapagtaka. Putang ina mo, sinasabi ko sa iyo. Kahit totoong multo ngayon, babalatan din kita. Nagpapanggap na multo sa harap ko. Go, salakayin ninyo. Ingat. Guro. Ang key ay nakaipit sa Kanto Point doon ang kanyang buhay na punto. Mabilis at magulo ang tibok ng puso, ang chi at dugo ay barado sa Shanjong Point. Ang Shanjong Point ang kanyang buhay na punto. Ang meridian ng Atay at Apto ay magulo. Ang Yifeng Point ang buhay na punto. Putang ina mo. Ang kanyang buhay na punto ay nasa Yansong Point. Kaya ko pala. Ang paghipong tuklas sa mga bara ng Chi, Meridiano at Gate of Life. Doktor, kumusta na ang aking guro? Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangang maoperahan sa loob ng 12 oras. Siya lang ang pamilya ko. Kailangan ko siyang iligtas. Ang bayad sa operasyon ay 123,500. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Uy, Kuya Guwang, medyo gipit ako ngayon. Kapag naibalik na ang proyekto ko, pahihiramin kita agad. Kuya Wei, ako ito. Kakapasok pa lang ng anak ko sa eskwela. Ako sana ang manghihiram sa'yo. Hosey, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Xiangshuan, maaari mo bang ibalik ang dati mong utang sa akin?
Kakawala ko lang ng trabaho. Problema na nga ang makakain. Kung pwede, bigyan mo pa ako ng konting tulong pang emergency. Narinig ko na may hihiramin kang pera, isang malaking halaga para sa operasyon. Tingnan mo ang itsura mo, hindi ka nakahiram, di ba? Umalis ka. Sige. Pero ako, talagang masunurin sa alituntunin. Ang bagay na ito sa mundo, dapat ayon sa batas ng mundo. Kung walang pera, ibayad na lang ang tao. Bata, ngayon ang pagsuntok na ito ay may bayad. May pera ka ba? Ganito, kuya, bibigyan kita ng paraan. Sa boxing gym ng kaibigan ko doon, kailangan nila ng mga kalaban sa ring. Pumunta ka doon at hayaan ang mga customer na maglabas ng sama ng loob. Basta't makatiis ka ng 1 oras, yung utang mo sa akin hindi lang mababawi, kikita ka pa ng pera. Ano, okay ba? Kuya, pinapaboran kita, di ba? Ang buhay ng master mo ay nasa kamay mo. Kapag lumipas na ito, wala nang ganitong pagkakataon. Uy, Tio Fengzi, nasugatan ng master ko. Nasa ospital siya. Kailangan ng pera para sa operasyon. Manlalaban ako sa ring. Kailangan mong alagaan ang master. Mga minamahal na panauhin, ang susunod na makikita nyo ay ang warm-up portion ng laban na ito. Ang sasabak ay ang aming walang talo na manlalaban, Bakal na Braso. Bakal na Braso? Ay kailangan mag-warm up, kailangan maglabas ng sama ng loob. maligayang pagdating sa impyernong ring. Pagpasok mo, dilatin mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Dito ang may pera ang Diyos. Ang walang pera ay putik. Sige, mamaya ikaw na. Tandaan mo, pagbaba mo, umiiwas ka lang, bawal kang lumaban pabalik. Bakal na braso. Bakal na braso. Kuya Lobo, may magandang mangyayari. Bago ka lang, no? Huwag kang mag-alala, malapit na matapos, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Hindi ko maabot ang buhay na punto niya. Subukan ang leeg niya. Nahawakan ko.
Barado ang atay ng lalaking ito, nangingitim na. Ang sakit ay nasa jongwan point niya. Ano? Nagkamali ako ng tingin. Sino ba itong batang ito? Tinalo niya si Bakal na braso agad. Ang galing talaga. Ang husay ng masahe ngayon? Ganito na ba kagaling? Lalabagin mo ang alituntunin ni Lobo, patay ka na. Sino ito? Kuya Lobo. Bago itong batang ito, hindi niya alam ang mga patakaran. Ngayon din, papatayin ko na siya. Patayin? Ang gandang perahan. Sinasabi mong patayin? Susunod. Sino pa? Bata, nilabag mo ang patakaran. Ang pera para sa target natural na wala na. Pero nakikita ko magaling ka, mabagsik ka at malupit. Ano? Gusto mo bang kumita ng tunay na mabilis na pera? Walang patakaran. Basta manalo ka sa isang laban, bibigyan kita ng 50,000. Guro. Sige, kailangan ko ng pera. Diretso ka. Pero may kondisyon ako. Ang mga taong ito na niloko ninyo. Kung manalo ako, kailangan ninyong palayain sila. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Ang tapang mo makipag-usap ng kondisyon? Sige, papayag ako. Basta manalo ka sa susunod na laban. Papalayain ko sila. Sige. Usapang panlalaki. Pero, Kung mapatay ka, kasalanan mo yan. mga minamahal na panauhin, ngayon ang ating bagong masahista na si Chenye ay gumawa ng kasaysayan. Malapit ng formal na sumabak sa impyernong arena. Susunod, sino pa? Ang magtatangka na hamunin ang ating Dark Horse? Tapos na ang iyong swerte. Ang aking binti ay babaliin ang iyong mga buto ng paisa-isa. Umaapoy ang kanyang panloob na galit. Ang kanyang templo ay naging release valve. Isang hipo lang, sabog na. Pagtutok sa pressure point at pagputol ng daloy. Ano ang ginawa mo sa akin? Wala naman akong ginawa kundi bigyan ka ng masahe. Himala. Ito ay himala ng medisina o himala ng martial arts. Ang ating baguhan na si Chenye ay gumamit lang ng 2 daliri at tinalo si Alakdan. Ang galing! Sino pa? Sino ang gustong sumubok? Ang ating bagong hari ng mga baguhan. Ito ang pinakamalaking Dark Horse. Lolo Isidro, utang ng aking ama. Ngayon na dapat bayaran.
Hindi ba ito? Anak ng pinuno ng sektang tagapakinig ng Alon si Chingli? 3 buwan na ang nakalipas ang kanyang ama. Natatalo kay Lolo Isidro Pumanaw dahil sa lumang sugat. Siya ay dumating para maghiganti. Makipaglaban sa akin. Oo, pwede. Kailangan mo munang manalo sa ring. Para maging kwalipikadong makipaglaban sa akin. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko binigyan ng pagkakataon. Maghintay ka. Mga minamahal na panauhin upang gawing mas kapanapanabik ang laban, ibabago namin ang mga patakaran ng laban. Papahusayin ang sinumang partido kung itulak ang kalaban palabas ng bilog ay siyang mananalo. Chenye, laban. Laban, Chenye. Chenye, laban. Stagnant ang chi at dugo sa kaliwang balikat. Hindi ako nakikipag-away sa babae. Kailangan ko munang gamutin siya. Kakaiba, bakit parang yung sakit ko dati? Parang gumaan ng kaunti. Hindi ito internal energy. Siyempre, para sa baradong balikat at leeg mo yan, ang tawag dito ay 2-ina. Kung may health insurance ka, pwede mong i-reimburse. Medyo interesting. Ang pamamagat sa pagitan ng kilay ang pinagmulan ng sakit. Anong galaw yan? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Ang tawag sa galaw kong ito ay tuwi. Na. Nagpapanggap ka lang. Maganda ang galaw mo, pero kulang sa lakas. Mabilis ang oras. Hindi na ako pwedeng magtagal sa kanya. Kailangan ko nang tapusin ang laban. Maganda ang iyong palm technique, pero ang energy mo ay nasa ibabaw lang. Walang tunay na lakas para manakit. Binibini, masyado kang mainit ang ulo. Kailangan mong magpahinga at ayusin ang sarili. Peking laban, peking laban. Umalis ka. Nagpapahina ka. Lumabas ka sa linya. Patay agad. Patay na naman agad. Gumawa siya ng kasaysayan bilang bagong kampeon. Panalo na naman siya. Sumigaw tayo. Tayo'y sumigaw ng kanyang pangalan. Bagong hari Chenye. Ang dating kampeon ay bumaba na. Ano pang laban ito? Itong si Chenye ay nasa limit na kung si Lolo Isidro ay seryoso na. Malamang hindi siya tatagal ng 30 segundo. Binata, ang sobrang gahaman ay madaling masira. Ikaw ay nasa huling lakas na, hindi ako sasamantala sa iyo. Kung makakalampas ka ng 5 minuto, ikaw ang panalo. Tatlumpung segundo. Isang minuto at 30 segundo.
Masyadong mabilis ang galaw niya, hindi talaga maabot ang buhay na punto. Tatlong minuto. Mag-ingat. Guro, Lima. Apat. Tatlo. Dalawa. Isa. 5, 4, 3, 2, 1. 5 minuto na. 5 minuto, hindi pa natumba si Chenye. Panalo si Chenye. Bata, okay ka lang? Guro, panalo ako. Kalokohan, bakit ka nakipaglaban sa ring? Paano kung masaktan ka? Guro, huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling masaktan. At saka, kung hindi ako pumunta, paano ko kikitain ang pambayad sa gamot mo? Ikaw, naglalaro ka ng buhay mo. Hindi niya sinabi ang nasa isip niya. Ito ay 3 buwan na tuloy-tuloy, diretso sa morgue, at kailangan pa ng wreath. Malaking pera yan. Ikaw, matandang ito, pinapasira mo na naman ang relasyon naming mag-aaral. Ilang kalaban ang hinarap mo? 4, panalo ako sa 2 laban. Kung hindi lang dahil sa huling lalaki, walang sportsmanship, laging nakatutok sa mukha ko. Baka nanalo na ako. Masakit ba? Hindi. Ikaw, tanga. Ang matandang buto kong ito, gaano ba ang halaga? Karapat-dapat ba na isugal mo ang buhay mo? Guro, basta gumaling lang ang sakit mo, lahat ng gagawin ko ay sulit. Ang mga salita ko parang pinapakinggan mo lang bilang hangin? Guro, wala naman akong nangyari, di ba? Tingnan mo, huwag ka nang magalit. Sa susunod, sa paggawa ng bagay, huwag kang padalos-dalos. Guro, tingnan mo, okay naman ako ngayon. Pero hindi mo dapat gawin yon na sugal sa buhay. Tigilan na ang pag-aaway. Halika rito, halika. Tingnan ko. Hindi ako mamamatay. Kahit hindi ako mamatay, papatayin mo ako sa kakatok. Nako talaga, hindi ka ba pwedeng magsabi ng 2 salita? Buti nga. Buti nga. Kayo 2. Anong iniisip mo? Parang mapait na ampalaya ang mukha mo. Tio Fengzi, hindi mo alam? Kamakailan kapag hinahampas ko ang mga tao. Para itong masahe na tama sa ako point. Parang napaka-smooth. Matagandang vibe. Pero sa puso ko, hindi maganda ang pakiramdam. Halika, tikman mo ang mansanas. Matamis ba? Matamis. Maasim ba? Medyo lang. Ano ba talaga, matamis o maasim? Mr. Chen. Ginoong Chen, nagkakilala lang tayo dahil sa away. Inutusan ako ng aking guro na si Liu Ye na maghanda ng isang piging ngayong gabi. Sana ay makadalo kayo.
Yin Jingli. Ito ba ay paghihiganti? Palihim. Ang dilim ng gabing ito, bakit ka nagtatago? Nakita ko naman lahat, palihim ka, pumunta ka sa kwarto ni Lolo Isidro. Umalis ka, wala kang pakialam sa mga bagay ko. Ayoko naman makialam sa'yo. Pero si Lolo Isidro, anong klaseng tao ba siya? Hindi mo ba alam? Ang sungit naman, sus. Hindi pwede, kailangan ko pang tingnan. Lolo Isidro. Nandito na ako para sa usapan natin. Lolo Isidro. Ang aga pa. Bakit nakatulog ka na? Lolo Isidro. Lolo Isidro. Lolo Isidro, Lolo Isidro. Si Lolo Isidro ay patay na. Pumutok ang mga ugat at basag ang lahat ng laman loob at naubos din ang lahat ng kanyang dugo at enerhiya, parang may sumipsip ng kanyang dugo at enerhiya. Guro, ang inyong tsa. Guro, Tulong! May tao ba? Dali, may nangyari kay Guro. May nangyari kay Guro. Guro. Naputo lang mga ugat, drog ang mga laman loob. Siguro ay tinamaan ng napakasamang maling sining. Ikaw! bitawan mo ako. Pagdating ko, patay na siya. Hindi ako ang pumatay. Sa buhay na punto ng braso ng aking guro, may mga pasa at marka ng daliri. Sino pa kundi ikaw? Ako, maghihiganti para kay guro. Bayaran mo ang iyong buhay. Ipaghiganti siguro. Bitawan. Habulin! Tumigil! Huwag tumakbo. Kahit baliktarin ang buong lungsod, kailangan natin siyang hanapin. Opo, tara. Ang lamig ngayong mga araw. Kumusta naman ang lahat? Salamat sa inyo. Pero ngayon, may ilang lugar para kumita ay walang pakundangan, nag-aayos ng labanan, pinapalo hanggang mamatay. Talagang hindi ko na kaya panoorin. Ramon makaraeg sa ring, panalo at talo ay sariling pananagutan, iyan ang patakaran. Ganyan talaga. Lobo, ang negosyo mo napakarumi. Ang gym mo, malinis ba? Tayo lahat, bawat isa ay kumikita ng sariling pera. Kung hindi mo gusto, tiisin mo. Ang nagpapatakbo ng gym, negosyo yon, pero ang iba, sobra na ang ginawa. Nakakalungkot para sa mga kasama, di ba? Ang sinabi mo, bakit parang Masakit sa tenga, ang mundo ng mandirigma may sariling tuntunin. Sa pagkatao at gawa, dapat may hangganan, di po ba? ako, Lobo, sa industriyang ito nagtagal ng maraming taon. Umasa sa tunay na kakayahan, sino mang hindi sang-ayon. Pwedeng subukan. Bakit ka pa galit? Halika, punasan mo ang pawis. Ayaw mong tumanggap ng biyaya. Gusto mo akong ipahiya sa harap ng marami. Ang liit-liit ng kakayahan mo. At gusto mo pang magyabang sa akin? Bastos at walang modo. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa patakaran? Tingnan ninyo ang lahat dito. Ano ba talaga ang tunay na panloob na sining? Ang puro suntok lang, hindi iyan tunay na galing. Kaya mo bang kontrolin ang puso ng tao?
Mapapasunod mo ba ang lahat? Hindi mo man lang mapunit ang isang papel. Ano pang pag-uusapan ang patakaran sa mundo? Tingnan mo ang bigat niya. Medyo magaan. Mga nakatatanda, ang guro ko si Lolo Isidro, napatay ng mabagsik, natamaan ng napakasamang masamang sining. Ang salarin ay si Chen Ye, yung nasa ring, ang duwag na ayaw sumuko. Mangyaring mga ninuno, gawin hustisya para sa aking guro at alisin ang panganib sa mundo ng martial arts. Talaga bang nangyari ito? Ang aking kuya, si Bakal na Braso. Ngayong hapon, namayapa na rin. Ang kanyang kamatayan ay katulad ng sa iyong guro. Gumulo ang kanyang panloob na enerhiya at namatay dahil sa sirang mga ugat at daluyan. Nakalaban din niya si Chen Ye. Tiyak na siya iyon. Sa loob ng isang araw, pumatay ng 2 magaling na manlalaban. Saan nagmula ang Chen Ye na ito? Mga kasama, respetuhin natin ang namatay. Pero bago tayo magkaroon ng matibay na ebidensya, hindi tayo dapat umasa lang sa hinala para magparusa sa isang tao. Akala ko malaking bagay ito. Tingnan ninyo, takot na takot kayo. Hindi naman kailangan. Lobo. Dito pinag-uusapan natin ang buhay ng mga kasamahan sa martial arts world. Hindi ito ang death contract na pinirmahan mo sa ring. Guro Lu, ang lakas ng iyong loob para sa akin, ang pagputol sa aking pinagkakakitaan ay parang pagpatay sa aking mga kasamahan. Si Alakdan ay ang boksingero na pinirmahan ko. Matapos siyang lumaban kay Chen Ye, ilang sandali lang, naputol ang lahat ng kanyang mga ugat. Namatay din sa ilalim ng kakaibang kapangyarihan. 3 buhay sa isang araw. Tama, ang pumatay ay si Chen Ye. Ang ganitong mababang tao ay dapat alisin, patayin siya. 3 tao. 3 paaralan? Sa loob ng isang araw, namatay sa iisang kakaibang paraan. Mga kasama, hindi ito nagkataon, hindi rin ito paghihiganti. Si Chen Ye ay nagdeklara ng digmaan sa buong martial arts world natin. Maglabas tayo ng warrant of arrest sa buong mundo. Sige, ako ang pupunta. Ako rin. Aray. Wala nang daan sa unahan, Chen Ye. Sa mundo ng mga mandirigma, may mga patakaran. Kailangan mong magpaliwanag sa pagkamatay ni Lolo Isidro. Anong kalokohan ito? Ang tinatawag ninyong mundo ng mga mandirigma? Naghahanap lang kayo ng panakipbutas ng nakapikit ang mata. Ito ba ang tinatawag ninyong katarungan? Ang katarungan ay nasa lakas ng kamao. Pasensya na. Kanang balakang, kapag pumutok, ang ki at dugo ay titigil ng 0.3 segundo. Lumang sugat. Panginoong Lee. Ang galing ng mga suntok mo pero walang lakas dahil ba sa sobrang gwapo ko kaya hindi mo magawang lumakas. Matabi lang dila. Tingnan natin kung matigas ba ang buto mo gaya ng dila mo. Ang ki high point ay barado, ang dantian ay may hina sa pagdaloy ng lakas. Ito ang kanyang buhay na punto. Kakaiba, bakit hindi ko maigalaw ang binti ko?
Sumugod ka sa bitag. Mas madali para sa akin. Chenye, walang nagturo sa'yo? Ano ang tinatawag na huwag pumasok sa mapanganib na lugar? Tinuruan naman. At tinuruan pa ako. Kung mas mukhang marangal ang isang tao, mas masama ang kanyang ginagawa. Bata, kahit ano pa ang sabihin mo, wala kang magagawa. Ngayon ay para kay Lolo Isidro. Kukunin ko ang buhay na ito. Kayo ay paulit-ulit na sinasabi na para kay Lolo Isidro ay maniningil kayo ng utang. Pero naisip ba ninyo saan ba nanggaling ang kanyang nakamamatay na sugat? O baka... Ako na tinatawag na pumatay kapag napatay na ako kung saan nanggaling ang kanyang nakamamatay na sugat. Ay hindi na mahalaga, tama ba? Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Ngayon ay tatapusin na kita, ikaw na maliit na mamamatay tao. Ibigay mo ang iyong buhay. Habulin, habulin. Huwag tumakbo. Huwag tumakbo, huwag tumakbo. Kumusta ka ngayon? Ako, Saan ako pupunta? saan mo gustong pumunta? Sabi ni nanay. May lugar doon. Walang sakit. Tama si nanay. Walang sakit at walang hirap doon. Masasabi ko sa iyo kung paano pumunta. Pero kailangan nating magtulungan. Sa huli, ikaw pa rin ang gagawa. Sabihin mo ng tahimik. Makinig ako. Magaling. Tandaan mo, ano man ang marinig mong tunog o makakita ng nakakatakot na bagay, kapag nakakita ka ng liwanag, huwag kang titigil, dapat tahimik. Dasalin ng buong puso. Tandaan mo, ha? Hoy. Lahat ay naayos na ayon sa iyong utos, yung mga tanga. Sa aking pag-udyok, ngayon ang buong lungsod ay humahabol sa batang yun na si Chenye. Siya na ang naging scapegoat. Walang makakaalam na tayo ang may gawa. Kamakailan, ang ilalim na suntukan ay may magandang napiling sustansya. Ang iyong mga naiambag ay naaalala ko. At saka, ikaw mismo ang magbantay kay Rogelio Chua. Siya na ang sumubok ng maraming gamot para sa atin, ay isa ng walang silbing piyesa. Kapag nakatanggap pa siya ng ilang sustansya, ay agad natin siyang aalisin upang maiwasan ang anumang problema. Naintindihan mo ba? Dito, lalabas lang saglit. Huwag kang matakot. Halika. Hawak mo ito. Hawak mo ito. Parang hawak mo ang kamay ni Tito. Babalik din si Tito saglit lang. Sabihin mo sa nurse na huwag galawin. Huwag patayin ng tunog. Aalis lang ako at babalik din.
Pumunta ka na naman sa laban? Tio Fengsi, hindi nyo po alam. Siyempre ayokong magkagulo, pero ang gulo lagi na lang dumadating. Sa tingin nyo po, isang masahista, ngayon ang dami kong sugat, wala akong masabi. Kung hindi mo ito kakasamahin ng maayos, lalaslasin ito ang mga laman loob mo. Nararamdaman din po ni Tio Fengsi ang pagbabago sa katawan ko. Sa sinasabi nyo po, may paraan ba para malutas ito? Naiintindihan ko na, ang ibig nyong sabihin ay isa ay nagiging dalawa, dalawa ay nagiging tatlo, tatlo ang pinagmulan ng lahat. Tinuturuan nyo po ako na dapat may hangganan ang lahat. 300 bawat isa. Hindi, ano yung 300 bawat isa? Ang master ko 300 lang bawat oras. Sa inyo po 300 bawat isang beses. Bigyan nyo naman ako ng discount. Wala. Niloko ako ng master mo ng maraming pera. Anong kinalaman ko doon? Ang kuripot nyo naman, sa akin pa ay mahal. Siya na naman. Siya na naman. Noong araw na namatay si Lolo Isidro, nakita kitang lumabas sa kanyang silid. Ngayon, kailangan ko ng paliwanag. Mong nakita mo ay ang gusto na lang makita mo. Sa halip tanungin mo ang sarili mo, bakit lahat ay naniniwalang ikaw ang pumatay at ang tunay na utak ay wala man lang anino? Anino? Di ba may isa sa harap ko? Lalo na't may dati ka ng away sa kanya. Ngayon malinaw na ang ebidensya. Kung ginawa mo, dapat mong aminin. Aminin? Ano ang aaminin ko? Aminin na mas maaga kong naunawaan ang sitwasyong ito kaysa sa iyo, pero tanga pa rin akong sinubukan kang tulungan. Chenye, ang mga kamay mong marunong humawak ng butot laman, bakit hindi mo maintindihan ang puso ng mga tao sa mundong ito? Akala mo mahuli ako, mababakante mo ang sarili mo? Mahuli ka. Ang katotohanan ay lalabas din. Matigas ang ulo mo. Gusto mong maging ang pinakapinagmamasdang isda sa gulo? Pagbibigyan kita. Bata, lumayo ka sa kapatid ko. Huwag mo siyang dudumhan. Sino ka ba? Yinsan. Ang tunay na kapatid ni Yin Qingli. Yung mga bagay sa martial world, huwag mo siyang idamay. Ikaw nga ang kapatid niya, di ba? Alam mo ba? Yung kapatid mong babae, wala siyang ginawa noon. Nagkataon lang na dumaan siya. Pero ikaw, ang pagkamatay ni Lolo Isidro. Ikaw na lang ang pangunahing suspek. Hinahanap ka ng buong lungsod, alam mo ba kung magkano ang halaga mo? Pinagbintangan lang ako. Yan, sabihin mo yan sa Iron Fist School. Tingnan natin kung sasang-ayon ang kanyang kamao. Kuya San, may nangyari. Si Liv Ying ng Tai Chi School ay patay na rin. Si Liv Ying? Oo, pareho ng pagkamatay kay Lolo Isidro. Nasa ospital pa ang bangkay. Mga eksperto sila. Sino nga ba ang pumatay? Nabalitaan ko isang si Chenye na may malas. Kuya San, yung mga nakalaban niya, sunod-sunod na namatay.
Malapit sa ugat ng puso tulad ng inaasahan. May natitira isang malupit at masamang enerhiya at may namuong dugo sa buhay na punto. Parang kinuha ang mahalagang dugo. Ang morgue na ito parang kahit anong daga ay pumapasok. Masipag ka talaga, pero ang galing mo sa paghawak ng patay, hindi makakapagligtas ng buhay. Talaga ba? Miss Yin, bakit ka nandito? May tao ba? Isa. Dalawa. Bakit may dagdag na dalawa? Isang. Dalawa. Bakit may dalawa pa? Ay nako, nakatagpo ba ako ng multo? Miss Yin? Ito na ay ang pangatlong pagkakataon ng ganoong pagkakataon. Hindi ba dapat kang magpaliwanag? Sa morgue, ang mga pagkakataon ay pinaka hindi mapagkakatiwalaan. Pumunta ako dahil may kailangang mag-autopsy. At may kailangang sumira ng bangkay. Alin ka sa dalawa? Alam mo at alam ko. Ang tunay na pumatay ay hindi mag-iiwan ng ganoong halatang ebidensya. Sa halip na maghinalaan, mas mabuting suriin ng maayos ang bangkay. Isang patay na tama ay isang palm strike technique. Ang kanyang buhay na punto ay nasa... Lolo Isidro! Lolo Isidro! Naamoy mo ba ang isang amoy? Ang amoy na ito, dati naamoy ko rin ito kay Lolo Isidro. Bakit ang pamilyar ng amoy na ito? Noong araw na yon, sa kwarto ni Lolo Isidro, naamoy ko rin ang amoy na ito. Damong dugo. Damong dugo. Malamig na tabako. At abo ng baging buto ng dragon. Tama, ito ay bawal na reseta ng medisina apoy na bumalik. Apoy na bumalik. Mula pagkabata, sumama ako sa aking ama. Alam ko lahat ng kakaibang lason sa martial world. Ang apoy na bumalik na ito ay isang malakas na gamot. Tinatawag din itong pulbos ng hari. Nawala na ito sa mundo ng martial arts. Hindi ko inasahan na muling lilitaw ito. Kung gayon, ayon sa sinabi mo. Hanggat mahanap natin ang pulbos ng hari na ito, mahahanap natin ang tunay na pumatay. Ang mga matagal nang gumagamit ng pulbos ng hari. Ang kanilang mga daliri ay magiging kulay abo itim. Para kang naghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Kung ikaw lang mag-isa, sisikapin mong hanapin ang karayom na ito sa buong mundo ng martial arts. Talagang imposible. Pero swerte ka. Alam ko kung sino ang tatanungin. Ano ba talaga ang 5 elemento? Alam nyo ba? Metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Mali. Ang tunay na 5 elemento ay kahoy, apoy, lupa, metal, tubig. Ang munting marunong. Talagang mukhang lihitimo. Hoy, manghuhula. Itanong ko lang sa'yo. Matagal nang walang solusyon, mahirap. Ang galing! Nakatagong baraha. Paano ba ito malulutas? May daanan pero kailangan maghintay ng matagal. Okay lang matagal, ito na lang magpresyo ka. Kaya naming maghintay, narito ang presyo. 10,000, anong balita na nagkakahalaga ng 10,000? Sobra naman ang singil mo. Ang totoong Buddha ay madalas nasa lansangan. Huwag husgahan ang tao sa itsura lang. Matamis ba ang lollipop? Binibining Yin matalas ang iyong mata. Maglaro ka ng iyong mahjong. Sige.
Ang strawberry flavor ang pinakamatamis pero hindi rin masama ang orange flavor na ito. Pero ang gusto mong itanong ay mas komplikado kaysa sa candy. Ginoong Bai Xiaoxing, pakisaan makikita ang bawangsan? Yung bawangsan? Lakas na bumunot ng bundok taglay ang kapangyarihan. Di pabor ang panahon, hindi umaandar ang kabayo, ang bagay na iyon sa mundo ng martial arts, panahong nawala medyo matagal na. Kaya hindi na mahahanap. Alam ng aking candy, sabi nito, kamakailan lang sa kanlurang labas may lugar na tinatawag na ilalim na lipunan. Ang alak ay maasim, ang musika ay maingay pero ang ilang nawawalang lasa ay muling lilitaw doon. Yung lugar na yon ay isang latian na walang patakaran. Kung pupunta kayo, mag-ingat sa mga anino, ang ilang anino ay nauuna sa tao. Tingnan, dumating na ang anino. Anino? Paalam, nakakatuwang ate at ang tila tulala na kuya. Order po. Ang ginseng mo ay magandang klase. Sayang, masyadong banayad ang bisa nito. Pwedeng magpatagal ng buhay pero hindi pwedeng pumatay. Gusto ko ng mas malakas na epekto. Yung kayang magpataas ng tao sa isang iglap. May alam ka ba kung saan makakuha? Wala. Sandali lang po. Kumusta isa pang dosenang malamig na beer? Pasensya na. Ang tindi ng amoy ng gamot. Kumusta? Gusto ko ng isang baso ng malamig na beer. Sige. Ang mga matagal nang gumagamit ng bawangsan ay nagkakaroon ng kulay abot itim na mga daliri. Masiyahan po kayo. Salamat. Natagpuan ko! Ang matagal na paggamit ng mapanganib na lakas ng daliri ay nagdudulot ng pagkamatay ng buto dahil sa backfire ng chi. Kuya bartender, may kakaibang amoy ka. Bata, masyado kang maraming alam. Kaya mamamatay ka ng mabilis. Magulo at mabangis ang iyong panloob na lakas. Gumamit ka ng bawangsan. Ang galing mo naman mag-imbestiga. Gusto mo talagang malaman ang tungkol sa bawangsan. Ginagamit mo ng lihim ang masamang bagay na ito. Ilang tao na ang napinsala mo. Alam mo sa sarili mo. Masamang bagay. Wala silang disiplina. Ang bawangsan ay nakakatulong sa pagtaas ng panloob na lakas. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Tungkol sa'yo, mamatay ka na.
Puro sira ang katawan niya. Parang basag na salamin ang kanyang mga meridyan. Puro bitak. Sa bawat galaw napupunta ang enerhiya sa lalamunan. Muntik nang sumabog ang Tianto Point. Pumutok ang lahat ng ugat at litid. Mukhang lahat ay uminom ng bawangsan dahil sa masamang sining. Masyadong malalim ang lason, wala ng lunas. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Kanina ay sobrang delikado. Kahit gaano delikado, hindi pwedeng hayaan na patuloy siyang manakit ng tao. Sabihin mo, saan galing ang bawangsan? Ano ba talaga ang intensyon ninyo? Magsalita ka, ano ang layunin? Sige, maraming tao at mata rito. Magpalit tayo ng lugar para mag-usap. Magpalit ng lugar. Kapag lumamig ang tsaa, hindi na masarap inumin. Si Rogelio Chua, lumamig na ang tsaa niya. Siya. Marahil may silbi pa siya. May silbi. Hindi niya kayang iligtas ang sarili niyang buhay. Ano pa bang silbi niya? Utusan ng 4 na halimaw na sundan siya. Tara na, bilis. Tara. Iwanan si Rogelio Chua. Ang bilis mong tumakbo! Pupunitin ko kayo, pampulutan. Huwag kang matakot, mahal. Kahit napupunitin ko kayo, kukunin pa rin kayo ni Lola. Bubuhaying muli. Wala bang katapusan? Sa liwanag ng araw, saan galing ang mga kakaibang bagay na to? Mas mahirap ang dalawang ito. Anong mahirap? Sa akin, isa lang ang salita. Iyon ay talo.
4 na halimaw. Hindi ko inaasahan na si Sebastian Vergara ay nagpadala ng 4 na halimaw para habulin ako. Anong kalokohan na 4 na halimaw? Sa tingin ko, mga asong gubat lang sila. Matigas ang bibig. Babaliin ko ang mga buto mo isa-isa. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa. Ganyan lang ang kaya mo. Mas mahina ka pa sa pusa, swerte ka lang. Magpanggap ka pa. Si Rogelio Chua ang target nila. Rogelio Chua, takbo. Takbo! Bakit mo pinatay si Lolo Isidro? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ang samahan ng mga ngaso ng mandirigma. Hindi ako pumapatay ng tao. Mamamatay ako. Samahan ng mga ngaso ng mandirigma. Ano ba sila? Pataba. Pataba lang. Si Sebastian Vergara ay baliw. Naniniwala siya na ang mga mandirigma sa buhay na ito, lahat ng kanilang enerhiya at espiritu ay nagtitipon sa kanilang dugo at mahalagang enerhiya. Kapag namatay ang tao, nawawala ito. Ito ang pinakamalaking pag-aaksaya sa mundo. Ang layunin ng samahan ng mga ngaso ng mandirigma ay manghuli at pumatay ng mga dalubhasang mandirigma, kunin ang kanilang dugo at enerhiya. Pagkuha ng dugo at enerhiya. At para saan yon? Ito ay para pakainin ang isang bagay na tinatawag na masamang nilalang. Masamang nilalang? Ako rin ay isa lamang kasangkapan nila para sa pagkuha ng dugo at enerhiya. Sinabi ni Sebastian Vergara na gagamitin natin ang ating paraan upang makuha ang dugo at enerhiya. Ito ay malaking pakinabang. Si Lolo Isidro ay sobrang husay sa martial arts. Kung harapang lalaban, siguradong hindi ko siya matatalo. Kaya, kailangan kong manalo ng hindi patas. Gumamit muna ng lason para maano siya, saka ko siya papatayin. Kinuha ko ang kanyang dugo at enerhiya. At ginawa itong parang siya ay pinatay ng lihim. Nang walang nakakaalam, natapos ko ang lahat. Napakasama ng ginawa mo. Sino pa ang pinatay ninyo? At 3 buwan na ang nakalipas. Si Yin Xiaofeng. Ano ang sinabi mo? Ang tatay ko ay pinatay din ninyo? Anong sabi mo? Ang tatay ko ay isa sa inyo. Sabi ni Sebastian Vergara, tanging ang laban ng mga magagaling. Pagkatapos ang mga mahahalagang dugong ito, ang siyang magandang pampalusog. Ang tatay mo, Lolo Isidro, bakal na braso. At saka, Liu Ying, pare-pareho lang. Sebastian Vergara, nasaan siya? Jingli, kumalma ka.
Nasa ilalim na lungsod sa kanluran ng lungsod. Bakit mo tinutulungan si Sebastian Vergara? Gawin ang napakasamang bagay na ito? Bakit? Kuya, naririnig ni Kuya, naririnig. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Kuya. Kasama mo si Kuya. Gagaling ka rin. Si Kuya ay lagi. Sasamahan ka. Mahal na mahal ni Kuya ang kapatid na babae. Ang pinakamamahal ay ang kapatid na babae. Ang kapatid mong babae, bawat araw na nabubuhay ay pera. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Basta gagawin mo ang ipinapagawa ko sa iyo. Ako at ang aking kapatid na babae. Magkasama kaming lumaki. Nagkaroon siya ng cancer. Ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Ayaw ko siyang mamatay pero wala akong pera para iligtas siya. Sinabi ni Sebastian Vergara, bibigyan niya ako ng pera para iligtas ang kapatid ko. Sa huli, wala na ring naging epekto. Putol na ang mga ugat laso sa puso. Wala na siyang pag-asa. Dahil nalaman na ang totoo, dapat siyang magbayad para sa kanyang kasalanan. Hindi pwedeng. Siya ngayon ang tanging saksi sa katotohanan ng samahan ng mga ngaso ng mandirigma, ang tanging buhay na ebidensya, at saka hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Ikaw naman, sir, pinag-uusapan mo ang etika sa kanya? Sino ang magbibigay ng hustisya sa mga namatay ng walang dahilan? Umalis ka. Kung papatayin mo siya ngayon. Para lang mailabas ang galit, masusolusyunan ba nito ang problema? Tulungan mo akong tumawag. Tito Fengsi. Gusto ko siyang tulungan akong matupad ang huling hiling ko. Samahan mo ako. Matupad ang huling hiling. Oo, ipinapangako ko sa'yo. Isang taong puno ng kasalanan tulad niya ay maaari pang mamatay na parang isang marangal na tao, pumili ng komportableng paraan ng kamatayan. Paano naman ang mga pinatay niya? Ang takot nila bago mamatay. Sakit at kawalan ng pag-asa, sino ang naaawa? Ang pumatay sa tatay mo ay ang samahan ng mga ngaso ng mandirigma, hindi siya. Pero accessory siya. Hindi ko siya mapapatawad. Ching Li. Ngayon ang galit ay bumulag sa iyong mga mata. Ang sinasabi mo at ito ay hindi talaga magkatulad. Chen Ye. Ang daan mo ay masyadong malinis. Hindi ko ito kayang tahakin. Chen Ye. Mula ngayon, ikaw ay magbabantay sa iyong puso. Ako ay maghihiganti. Nalaman ko na. Ang malubhang sugat ng kapwa ko estudyante na si Liu Ying ay dulot ng lalong malakas na daliri ng anino. Nakita mismo ni Kuya Wu, noong mamatay ang kanyang master, nandoon si Chen Ye. At si Lolo Isidro namatay din sa ganoong pamamaraan. Ngayon sa mundo ng martial arts, ang marunong ng ganitong pamamaraan ay isang taong nagngangalang Rogelio Chua. Rogelio Chua? Ibig sabihin, hindi si Chen Ye ang salarin. Sinabi sa akin ng tauhan ko, magkasama raw si Chen Ye at Rogelio Chua. Kung hindi si Chen Ye ang kasabwat, paano natin ipapaliwanag ang lahat ng ito?
Ibig sabihin si Chen Ye ang tanging lead natin ngayon. Kailangan nating makipag-ugnayan sa mga kapatid mula sa iba't ibang grupo. Kailangang mahuli si Chen Ye. Alamin ang totoo. Sige. Ang sakit ng likod ko, dahan-dahan lang. Dalawang beses lang sana ginawa mong 4. Wala kang alam. Ang sasakyan kailangan din ng maintenance. Yang mga piyesa mo kung isang beses ko lang inayos, baka pagbalik mo, may gagawin kang kalokohan. Masira, ako pa ang sisihin. Palusot lang yan. Gusto mo lang kumita ng 4 na beses, Master? Anong nangyari? Gusto mo ng mangga? Feng Zi, malapit na itong mamatay. Bago siya mamatay, gusto ka raw niyang makita? Panatilihin ang tunog. Sabihin sa nurse na huwag itong hawakan. Iangat ninyo siya. Bilis, bilis. Umakyat, bilis. Bilis, alis. Ang yinggo ay hinog na. Nakita ko si Chen Ye. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Masakit, di ba? Huwag matakot, huwag matakot. Ayos lang yan, malapit na itong matapos. Malapit nang matapos. Salamat. Sige, sige. Sige, sige. Malapit nang matapos. Mabilis lang ito, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, mabilis lang ito. Xiaoye, Feng Zi, may nangyari sa labas? Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Punta ako. Huwag mag-alala. Relax. Relax, relax. Chen Ye, ang tapang mo. Ang krimen mong pinatay ang guro ko at si Lo Weiying. Hindi pa namin iyang kinukwenta sa iyo. Ngayon naman tinatago mo ang demonyong si Rogelio Chua na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Anong balak mo? Anong balak ko? Alam mo sa sarili mo. Mga kaibigan, tungkol sa bagay na ito, may ibang dahilan. Ang pagkamatay ni Lolo Isidro at ni Li Ying, ang tunay na pumatay ay ibang tao. Tumahimik ka! Nasa harap mo ang ebidensya, nagsisinungaling ka, at nangangatwiran ka pa? Bakit mo pa siya kausapin? Ngayon ay maghihiganti ako para sa aking guro. Tama, ang tunay na pumatay kay Lolo Isidro, si Rogelio Chua, ay nakatago sa kanyang bahay. Nanay, gusto kong pumunta. Kung saan naroon si nanay at ang kapatid kong babae. Sige, sige, sige. Tandaan mo, makakatulong ako sa iyo. Ngunit kung makarating ka, ay depende pa rin sa sarili mo. Tandaan mo. Bulong-bulong. Bulong-bulong. Halika, sabihin mo sa akin. Oo. Tama, ganyan. Isang isip, walang gulo. Bulong-bulong ng walang gulo. Kapag narinig mo ang tunog na yon, sundan mo ang tunog. Sundan mo ang tunog. Mabilis kang makakarating. Sundan mo ang tunog. Chen Ye, kung hindi mo maibigay ang pumatay ngayon, gigibain ko ang iyong parlor ng masahe. Dugo para sa dugo. Chen Ye, lagi mong sinasabi na may nakatagong dahilan. Nasaan na ba ngayon si Rogelio Chua? Bakit hindi mo siya tawagin dito? Harapin natin siya sa harap ng lahat. Sabi ko kanina, gusto kong magpaliwanag, hindi ninyo ako binigyan ng oras.
Ano ang ipapaliwanag mo? Ano ang ipapaliwanag mo? Wala kang maipapaliwanag. Talagang determinado ka na binabaliktad mo ang katotohanan. Mga kaibigan, huwag ninyo siyang pakinggan, pinapaikot niya lang ang oras. Baka nakatakas na ang pumatay sa likod. Kasinungalingan! Sugod, patayin si Rogelio Chua. Busog na busog kayo eh. Huwag kayong madistract sa kahit ano. Huwag pansinin ang anumang ingay. Isang isip, walang gulo, maging nakatutok. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking guro. Alis. Umalis ka. Matanda, umalis ka. Parang masusuka at eh. Naghahanap ka ng gulo. Sumuka. Sumuka. Anong nangyayari? Umakyat tayo at tingnan. Kamay. Kamay, sumuka na. Tumae. Parang masusuka at eh. Anong ibig sabihin? Tumae. Naalala mo pa ba? Naalala mo pa ba? Kuya, tingnan mo. Nung bata ka pa, nung nilalagnat ka, si kuya ay lagi kang binibigyan ng candy. Ibukas mo ang bibig. Tamisan mo. Maikli ang buhay. Kailangan ng tamis. Mismo si Mama. Namimiss din ni Kuya si Mama.
Tara, sasamahan kita para hanapin si Mama. Mama. Sa wakas naintindihan ko na. Ang tunay na awa ay lampas sa galit at sama ng loob. Ay ang pagbibigay ng huling dignidad sa isang makasalanan. Si Chofung ay hindi tumutulong sa masamang tao, kundi isang taong gustong umuwi. Kuya, Hindi ko akalain na ang batang ito ay may ganyang kalakas na backer. Ang matandang nasa itaas ay kakaiba. Hindi pa ako nakakita ng ganyang dalubhasa. Ang away ni Lolo Isidro at ni Liu Ying kailangan nating ipaghiganti sa ngayon. Munang umatras. Kailangan nating pag-isipan ng matagal. Lobo, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang underground boxing mo ay hindi naman para sa pera, kundi para pilitin ang tulad ni Rogelio Chua na basura ng samahan ng mga ngaso ng mandirigma. Upang makuha ang dugo ng mga dalubhasa at pagkatapos alagaan ang isang bagay na tinatawag na masamang nilalang. Para sa iyong amo na si Sebastian Vergara, tama ba? Katawa-tawa. Katawa-tawa, ito ay talagang isang napakalaking biro. Chen Ye ang pumatay ay hindi lang pagsugat para makaiwas sa kasalanan ay nakagawa ka ng ganyang katang-isip na kwento. May ebidensya ka ba? Kung bibigyan mo lang ako ng oras, tiyak kong malalaman ko ang totoo. Tingnan mo, wala kang ebidensya, di ba? Tama ba? Mga kaibigan, paano kayo naniniwala sa mamamatay tao na ito na puno ng kasinungalingan at walang katuturang mga salita? Tama ba? Oh, tama. Tama. Patayin siya. Mga kaibigan, kumalma kayo. Ang batang ito ay aking pinalaki. Sinasabi ko sa iyo tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Guro, siya. Hindi mo naiintindihan ang usaping panlupa, huwag kang makialam. Sobrang suwail ka ba? Sumama ka sa akin. Guro, Ikaw. hindi na ako tatakas. Ginagawa kayong mga panakipbutas at nag-aaway-away pa kayo. Akala nyo matuwid kayo, di ba? May isang espiya na sumama sa grupo at hindi nyo pa alam. Espiya? Sino? Si In, anong ibig mong sabihin? Ano? Niloko kayong lahat niyan. Siya at si Sebastian Vergara ay magkasabwat. Parehas sila mula sa samahan ng mga ngaso ng mandirigma. Ang tatay ko, si Lolo Isidro at si Liu Ying, sila ang may pakana sa pagkamatay nila. Paano nangyari niya? Wala kang katotohanan. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Ito ang dahilan kung bakit ako nawala ng mga araw na ito. Ito ay isang autopsy report. Nakasulat ng malinaw dito. Ang tatay ko, si Lolo Isidro at si Liu Ying, ang mga sugat nila ay hindi sapat para sila. Mamatay sa maikling panahon. Ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay ay ang kanilang dugo at enerhiya ay piniga ng sapilitan ng isang di kilalang puwersa na nagdulot ng pagkabigo ng kanilang mga organo. Nakipaglaban si Chen Ye sa kanila, pero ang estilo niya ay tama at malinis. Marami ang nakakita. Sino sa inyo ang nakakita sa kanya na gumamit ng masamang sining na sumisipsip ng buhay? Hindi yan ang estilo niya. Tama. Lobo. Masasabi mo bang ang mga kamatayang inilarawan sa ulat na ito ay hindi gawa ng samahan ng mga ngaso ng mandirigma para sa masamang nilalang na tinatawag na masamang nilalang bilang ebidensya ng pagtitipon ng sustansya? Naalala ko na. Bago mamatay ang master ko, tinawagan ni Lobo ang master ko para ayusin ang isang usapan. Hindi ko pinansin noon. Ngayon sa tingin ko, si Lobo ay nag-set up ng bitag para sa master ko. Tama. Tama ang sinabi ni Miss Yin ng sektang tagapakinig ng Alon. Ang tiyuhin ko ay namatay din pagkatapos sumali sa paligsahan. Di nagtagal. Mukhang nagkamali tayo kay Chenye. Lobo, may sasabihin ka pa ba? Nasaan na siya? Saan siya pumunta? Oo nga. Hahanapin ko si Sebastian Vergara. Naging malinaw na ang lahat. Ang mga bagay sa inyong mundo ng mandirigma. Ayoko nang makialam mula ngayon. Salamat sa tulong mo ngayon. Tayo, dito na magpaalam. Sige, alis na. Chen Ye. Ano sa tingin mo ang mundo ng mga mandirigma?
Mundo ng mandirigma? Mundo ng mandirigma ay kung sino ang may mas matigas na kamao. Kung sino ang mas mabilis ang espada. Ang mananalo ay nagiging makapangyarihan at bantog. Ang natalo ay pumupunta sa mga tulad namin para magpaayos ng buto. Ganyan ang paulit-ulit na ikot. Siguro, ay ang tinatawag ninyong mundo ng mga mandirigma. Kung sa tingin mo ang mga tao sa mundong ito ay tanging ang antas ng pakikipaglaban ang batayan, tanong ko sa iyo, bakit ang mga daungan sa Hilaga at Timog, ang malalaki at maliliit na sangay, ay sumasamba kay Guan Yu, hindi kay Lubu, na walang katulad sa galing sa pakikipaglaban? Siguro, gusto ng lahat na magkaroon ng swerte. Ang sinasamba ng mundo ng mga mandirigma ay hindi kailanman ang pinakamalakas sa martial arts. Si Lubu, nag-iisang nakasakay sa kabayo, nagwawala, walang makatalo sa kanya. Ngunit kapag binabanggit siya ng mga sumunod na henerasyon, ay walang iba kundi aliping may 3 amo. Si Guan Yu ay natalo rin sa Mai Cheng. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, ang kanyang insenso ay hindi naglaho. Ang iginagalang ng lahat ay ang kanyang katapatan. Kaya nga sumasamba ang lahat kay Guan Yu at hindi kay Lubu. Sapagkat sa huli, ang mundo ng mga mandirigma ay hindi kumikilala sa antas ng martial arts, kundi sa katarungan, sa debosyon at katapangan. Ang martial arts ay isang espada, isang kasangkapan. Kung walang katapatan na nagsisilbing timon, mas mataas ang martial arts, mas malaki ang kapahamakan. Si Sebastian Vergara ay ang espadang walang kaluban. Hinahamon niya ngayon ang moralidad ng buong mundo ng mga mandirigma. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, hindi siya umatras. Ngayong araw na ito, hindi rin ako aatras. Ang sabaw na ito ay niluto ng 6 na oras ngayong gabi. Ang bango. Rogelio Chua na huli ni Chen Ye. Natatakot ako sa ating sikreto. Ang sariwa ng karne. Kung sobra sa init, magiging matigas. Tikman mo. Chopstick. Ngayon, 3 segundo lang saka ilabas. Dapat malambot ang karne para masarap. Ang hotpot na ito, kailangan kainin habang mainit. Lobo, kakain ka ba o hindi? Masarap. Lobo, alam ni Rogelio Chua ito. Ang alam lang niya ay ang gusto nating malaman niya. Ang talagang interesado ako ay ang taong ito na si Chen Ye. Naiintindihan. Tatay, gising ka. Kahit gaano katigas ang kamao, hindi tatalo sa katarungan. Kahit gaano kataas ang galing sa martial arts, hindi tatalo sa puso ng tao. Ang aming sektang tagapakinig ng alon ang ipinagtatanggol ay ang katapatan at katarungan. Iniingatan ang katarungan ng mundong ito. Sa huli, ang mundong ito ay kumikilala hindi sa galing sa martial arts, kundi sa katarungan. At sa katapatan at tapang, noong buhay pa ang tatay ko, hindi siya umatras. Ngayon ako hindi rin aatras. Matamis ba? Matamis. Maasim ba? Oo. Kaunti lang. Matamis ba o maasim?
Baliw ka na, pupunta ka mag-isa, hindi ba naghahanap ng kamatayan? Sinasabi ko sa'yo, sundin mo ang sinasabi ng master, huwag kang pumunta. Loko ka, mag-isa kang pupunta, nagpapakamatay ka ba? Sinasabi ko sa'yo, sundin mo ang sasabihin ng guro, talagang bawal pumunta. Ang takot nyo naman, guro. Nagbibiro lang ako sa inyo. Hindi ako pupunta. Ikaw, Pilyo, alam ko nang niloloko mo ako. Sige na, kain na itong laifeng na isda, kung hindi mo kakainin, lalamig na. At itong bisyan na kuneho, lahat ito ay tunay pagkaing pangkalye. Lahat ito ay paborito mong pagkain dati. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, itong mga sinasabi mong walang katuturan, huwag mong gamitin para takutin ako. Gusto mo bang mamatay sa takot ang guro? Mula ngayon, bawal na yan. Sige. Ipinapangako ko sa inyo. Simula ngayon, hindi na ako manggagulo kung saan-saan. Ako sa hinaharap mananatili sa tabi ninyo. Mananatili. Sa ating parlor ng masahe. Ang mga usapin ng kalye, wala nang kinalaman sa akin. Pakiramdam ko ang mundong ito ng kalye ay parang mga pagkaing pangkalye na ginagawa mo. Sa labas talagang maingay at masaya. Pero sa loob naman, lahat ng lasa, kailangan mong tikman mismo. Masaya ngayong araw. Ako naman, mag-toast tayo sa guro. Bata gamitin ko ang tsaa bilang kapalit ng alak tagay. Sana, sa hinaharap tayo, ay magkasama araw-araw. Sige. Kumain na tayo. Kain na. Mag-isa ka lang pumunta. Wala kang kakayahan. Para sa'yo. Sapat na ako mag-isa. Qingli, dahil sa iyong ama, lumuhod ka lang at hindi kita papatayin. Mali ka. Hindi siya nag-iisa. Ngayon, itatama ko ang diwa ng mundong ito. Kung gusto ninyong mamatay, ibibigay ko sa inyo. Sige!
ang mga to ng pamilya Yin. Sino ang maglalakas loob na gumalaw? Ang pamilya Yin, sino ang magtatangkang gumalaw? Chenye, nandito na kami. Suntukin ninyo sila para sumuka at magtae. Patayin. Pakitang tao lang yan. Hindi mo matatalo ang lipad kong espada. Ikaw, nagsasanay ng suntukan, hindi ka naman marunong gumamit ng espada. Ang galing ng espada! Marahil. Ikaw si Sebastian Vergara, di ba? Mga langaw na walang hiya. Welcome, Chenye. Matagal na kitang hinihintay. Sebastian Vergara? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Ang laki ng pinaggagawa mong kaguluhan. Sa huli, para ka lang daga sa imburnal, nakatago sa madilim na ilalim na lungsod. Puno ka ng kasamaan. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang halaga. Halaga. Binata, nakikita mo lang ang tama at mali, pero hindi mo nakikita ang mas malaking larawan. Isang master ang lakas na pinaunlad sa buong buhay mawawala kapag pumanaw siya. Hindi ba ito isang malaking pag-aaksaya? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ako, at ang samahan ng mga ngaso ng mandirigma, ay nagpapatupad ng katarungan.
Iniingatan natin ang pinakamahalagang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Halika, Chenye. Sumali ka sa amin. Ang iyong pinagmulang lakas kasama ang aking pananaw ay gagawin tayong tunay na tagapamahala ng yaman ng mundong martial arts. Magiging tayo ng bagong panahon, Diyos. Diyos. Marami kang pinatay na tao, karapat-dapat ka bang maging Diyos? Sinasabi ko sa'yo habang hindi namamatay ang mga taong tulad mo. Maraming tao ang napapatay. Kaya ngayong araw, kukunin ko ang iyong dugo at puto. Itutuwid ko. Humahanap ka ng kamatayan. Kunin mo ang espada. Ang martial arts ay espada, ito ay paraan. Kung walang katarungan bilang bigat, mas mataas ang galing, mas malaki ang pinsala. Si Sebastian Vergara ang espadang walang kaluban. Hinahamon ang moralidad ng buong martial world. Ngayong araw, ilalagay kita sa kaluban na ito. Ay nako, bakit hindi ko mahanap ang kanyang buhay na punto? Ang akala mong buhay na punto ay ang kahinaan ng mga mababang antas na mandirigma. Ang tunay na eksperto ay kayang ilipat ang buhay na punto sa loob ng katawan sa 12 meridian. Ang tinamaan mo ay isang walang laman na balat lamang. Tandaan mo, ang pundasyon ng masahe ay ang pag-aayos ng mga meridyan, hindi ang pagpilit sa iisang punto. Ang 12 meridyan ay parang mga ilog ng katawan. Ang mga acupoint ay parang mga daungan lamang. Ang ki at dugo ay dumadaloy sa buong ilog. Guro, paano kung hindi ko mahanap ang tamang acupoint? Dapat ko bang hanapin muna ang acupoint o sundan muna ang meridian? Kapag hinawakan mo, kung saan ang buhol ng litid, kung saan barado ang ki at dugo, iyon ang magpapagalaw ng dugo. Kapag maayos na ang meridyan, ang kahinaan ng acupoint ay natural na hindi makakatakas. 12 meridian, oo, kahit saan gumala ang buhay na punto, hindi ito makakatakas sa 12 meridian ng katawan. Kung hindi ko mahanap ang isang punto, babarilin ko ang lahat ng daan nito. Hindi ako naghahanap ng isang punto. Inaayos ko ang buong sistema.
Chenye, Chenye, gising ka, Chenye, Chenye. 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 Lumabas na ang araw. Natalo si Sebastian Vergara. Pero natagpuan natin ang pinagmulang lakas.